Dominant Protector. Credit to the author. 7,301-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Senior, nagugutom na ang disipulo. Babalik ako para mag-cultivate pagkatapos kong makapunan ng pagkain. Nang lumabas ang Alphen at makita si Elder Chin, medyo nagmamalaki pa ito. Tulad ng inaasahan, napakabilis ng pag-cultivate sa intermediate cultivation room. Isa pa at dapat ay marating ko na ang unang yugto ng body refining. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Elder Chin, at lalong nakaramdam siya ng pagkadismaya. Hindi man lang mapuno ang isang simpleng intermediate cultivation room sa loob ng 24 na oras, pero proud pa rin siya nang lumabas. Hindi niya talaga maintindihan. Hindi pa nga niya nararating ang bungad ng unang yugto. Anong klaseng malaking pag-unlad iyon? Hindi naman masama. Para sa mga ordinaryong bagong disipulo, sapat na ang pananatili sa intermediate cultivation room ng 16 na oras. Walang pakialam si Elder Chin at walang pakialam na tumango. Mabuti na lang at may motibasyon ka. Sige na, mabuti pang bumalik ka na pagkatapos mong mabusog. Nanigas ang mukha ng Alphen. Gusto pa niyang makarinig ng mga papuri. Bakit parang hindi kontento ang senior na ito? Kung ikukumpara sa mga ordinaryong bagong disipulo. Isa ba akong ordinaryong bagong disipulo? Senior, anong klaseng pagganap ang ipinakita ng natatanging bagong disipulong iyon? Ayaw sumuko ng tagahanga ng Al, kaya't hindi niya namamalayang nagtanong siya. Hindi maiwasan ni Elder Chin na ikumpara ang Alphen kay Terence. Pakiramdam niya ay ordinaryo lang talaga ang talento ng Alphen, kaya casual siyang sumagot, may isang maliit na kasama ninyo na mga bagong disipulo na nagngangalang Terence Sima. Mas maganda ang performance niya kaysa sa inyo. Gusto niyang sabihin na mas maganda ito ng maraming beses at wala nang maikukumpara. Gayunpaman, si Elder Chin ay isang matapat na tao at pakiramdam niya ay magiging malaking dagok iyon sa kumpiyansa ng mga Alphen. Kaya naman, huminto siya saglit at ikinumpas ang kamay, ikaw ang mauna, walang masama sa masigasig na paglilinang. Alam mo naman na ang pagsusumikap ay maaaring makabawi. Maraming salamat sa mga turo ng senior. Galit na galit ang tagahanga ng Al. Nang marinig niya ang iba na nagsasabing hindi siya kasing galing ni Terence Sima, hindi niya sila mapasinungalingan. Pinilit niya nang ngumiti at nagpaalam kay Elder Chin. Pagkatapos niyang bumalik para kumain at maglinis, nagmadali siyang bumalik at naghanda para pumasok muli sa cultivation room. Kahit ano paman, hindi siya pwedeng matalo ng sobra kay Terence. Gayunpaman, hindi nakilala ng Alphen si Elder Chin sa pagkakataong ito. Isang disipulo lamang sa cultivation room ang nagdala sa kanya sa intermediate cultivation room. Nagmamasid si Elder Chin sa labas ng kwarto ni Terence. Pagkatapos ng panahong ito ng pagsasanay, natural na nakapasok si Terence sa Golden Core Stage. Ang lakas ng kanyang katawan ay lubos na tumaas, kahit ilang beses na mas malakas kaysa sa isang foundation peak. Hindi alam ni Terence na nakatingin sa kanya ang nakatatandang Chin, pero pakiramdam niya ay mayroon siyang walang katapusang enerhiya. Bagamat walang tunay na chi, ang kapangyarihan ng isang casual na pagpatay ay tiyak na hindi mababa sa mga teknik ng martial arts na pinapagana ng tunay na chi na may parehong antas. Kasabay ng isang malinaw na sipol, tumayo si Terence at sinaksak ang isa sa mga dragang apoy gamit ang kanyang maitim na pulang espadang mananakmal. Ang unang galaw ng bagong teknik ng espada ng espiritu ng apoy, makinang na mga kislap. May ilang kislap na lumabas mula sa espada, at agad na nagiba ang dragon na apoy. Kasabay nito, hindi rin nakaligtas ang 3 dragang apoy sa paligid niya. Nasa loob sila ng saklaw ng unang galaw at bumagsak kasabay ng unang dragang apoy. Ang purong apoy na chi ay naakit ni Terence, at ito ay natipon sa kanyang katawan na parang dagat. Hindi pa nauubos ang momentum ng espada ni Starfire, at ang pangalawang anyo ng Fire Spirit Sword Technique ay sumabog na kasabay ng nagliliyab na apoy. Ang dating malabong momentum ng espada ay biglang lumakas, na sabay-sabay na nadurog ang 5 dragang apoy. Pagkatapos, ang ikatlong galaw, ang pagkuha ng mga kastanyes mula sa apoy, ay natural na ginamit. Ang ataking ito ay hindi kasing lakas ng pangalawa. Isa lamang itong maliit na apoy na lumipad sa katawan ng isang dragang apoy, at pagkatapos ay tumigil sa paggalaw ang dragang apoy.
Sa isang kisap mata, unti-unting nadurog ang apoy na dragon, ngunit hindi ito naglaho. Isa itong kakaibang tanawin. Napuno ng saya ang katawan at isipan ni Terence. Ginamit niya ang ika-4 na galaw, ang nagngangalit na apoy, at muling tumaas ang kapangyarihan ng espada. Lahat ng dragon na apoy sa silid ay nalipol, at tanging purong chi ng apoy na lumulutang sa hangin ang naiwan. Sa oras na ito, dapat ay ginagamit ni Terence ang oras para sipsipin ang enerhiya ng apoy para patatagin ang kanyang katawan, ngunit ang teknik ng espada ng espiritu ng apoy ay nasa tugatog nito, paano kaya titigil si Terence? Ang ika-5 galaw ay malabo na apoy na parang apoy sa prairie. Ang purong apoy na chi ay naputol ng liwanag ng espada, at ang buong espasyo ay napuno ng espadang chi. Nakakapangilabot talaga. Bago ito, 5 galaw lamang ng bagong Fire Spirit Sword technique ang nagagamit ni Terence, ngunit nang marating niya ang Golden Core Stage, wala nang hadlang para magamit niya ang ika-6 na galaw, magagawa niya ito ng isang beses lang. Napuno ng apoy ng digmaan ang kalangitan. Si Elder Chin, na nasa labas ng cultivation room, ay natulala at nabigla ng hindi masabi. Alam niyang makapangyarihan ang teknik ni Terence sa paggamit ng Fire Spirit Sword, pero hindi niya inaasahan na ganito pala ito kalakas. Sa buong Sword Spring Sect, ang tanging mga martial arts techniques na maaaring makipagsabayan dito ay marahil ang ilang martial arts techniques na tanging mga core disciples lamang ang kayang linangin. Mga halimaw. Matagal nang nawala ang anino ni Terence sa monitor, at ang buong screen ay puno ng maitim na pulang espadang chi. Hindi maiwasan ni Elder Chi na mag-alala, ang bagong teknik ng espada ng espiritu ng apoy ay lampas sa kanyang imahinasyon. Kung gagamitin ito ni Terence, ano kaya ang magiging reaksyon ng mga nakatataas? Kailangan pa rin niyang pag-isipan ang bagay na ito. Sa training room, naramdaman ni Terence na naabot na niya ang isa na namang bottleneck pagkatapos ng ika-6 na tindig. Itinabi niya ang kanyang espada at umupo, sinimulang higupin ang enerhiya ng apoy para sanayin ang kanyang katawan. Umiling si Elder Chin at pinatay ang surveillance screen. Yumuko siya at kinurot ang baba habang tumalikod para umalis. Pagkalipas ng isang araw, ang tagahanga ng Al, na mukhang pagod na pagod, ay lumabas ng cultivation room. Nang makita niya si Elder Chin, agad itong ngumiti. Senior, sa wakas ay nagtiyaga ang disipulong ito sa loob ng 24 na oras ngayon. Pinalabas lang ako ng cultivation room nang matapos ang oras. Lihim na ipinagmamalaki ng tagahanga ng Al ang kanyang sarili. Pakiramdam niya ay kamangha-mangha na kaya niyang tumagal ng 24 na oras sa intermediate cultivation room sa pangalawang pagkakataon. Sa panahong ito, matagumpay akong nakapasok sa unang yugto ng body temperament cultivation technique. 2 o 3 beses na lang ang kailangan ko para makumplito ang cultivation at makapaghanda para sa ikalawang yugto. Nako, hindi naman masama. Patuloy kang magsikap. Tumanggaw si Elder Chin nang walang pakialam. Iniisip pa rin niya ang bagay na iyon ni Terence, at hindi pa rin niya ito maintindihan. Kung pamilyar ako sa intermediate cultivation room, pwede kong subukan ang advanced cultivation room sa hinaharap. Hindi ba't medyo nagmamadali ang advanced training room? Sa tingin ko ay sapat na ang intermediate cultivation room. Bahagyang natigilan ng Alphen at medyo naging awkward ang kanyang ngiti. Hindi na madaling tumagal ng 24 na oras sa intermediate cultivation room. Malinaw na marami pa ring potensyal na mahukay. Kung papasok siya ngayon sa advanced cultivation room, hindi ba't maghahanap siya ng gulo? Ang pinakamataas na limitasyon ng advanced cultivation room ay 24 na oras. Kung magtitiis lamang siya ng 7 hanggang 8 oras at lalabas, malaking kawalan iyon. Bukod dito, ang pagtitiis ng 10 hanggang 12 oras ay maaaring isa lamang labis-labis na pag-asa. Sige. Pasensya na, hindi ko namamalayang ikinumpara kita kay Terence Sima. Hindi ka naman pala si Terence Sima, at hindi mo na kailangang gamitin ang high-grade cultivation room ngayon, masyadong pilit. Casual na sabi ni Elder Chin, pero hindi niya inaasahan na ang mga salita niya ay magiging ganito kasakit. 7,302. Halatang mas pangit ang ekspresyon ng Alphen, at medyo nabagot pa ang mukha niya. Pinigilan niya ang galit at nagtanong ng nakanganga, Senior, ang ibig mo bang sabihin ay sinimulan na ni Terence Sima na gamitin ang high-grade cultivation room? Si Terence Sima ba ang tinutukoy mo? Ito ang unang beses niya rito at pinili niya ang high-grade cultivation room.
Nanatili pa nga siya roon ng 24 na oras. Talagang kahanga-hanga siya. Hindi napigilan ni Elder Chin ang sarili na purihin siya ng may ngiti. Gayunpaman, naramdaman niyang hindi magandang sabihin iyon, kaya agad niyang ikinumpas ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Iba si Terence Sima sa mga ordinaryong tao. Hindi kita dapat ikumpara sa kanya. Magkunwari ka na lang na wala akong sinabi tungkol dito. Muntik nang dumura ng dugo ang Alphan. Ang dami na niyang nasabi, kaya paano niya magagawang magkunwaring wala siyang sinabi. Sa totoo lang, sinasabi ng matandang yan na hindi kasing galing ni Terence Sima ang batang Panginoon na to. Nako! Parang hindi talaga siya kasing galing ni Terence Sima. Sa pag-iisip nito, lalong nagalit ang tagahanga ng Al. Matapos magpaalam ng may pag-aatubili kay nakatatandang Chin, tumalikod siya at umalis sa cultivation peak. Sa susunod na pagpunta niya, handa na siyang pumunta sa advanced cultivation room para mag-cultivate. Sayang naman. Karaniwan lang ang kakayahan niya, at karaniwan din ang puso niya. Kung magagamit lang sana ang wood attribute niya kay Terence Sima. Pinanood ni Elder Chin ang pag-alis ng Alphen at hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Pinaglalaruan siya ng langit. Kinabukasan, dumating muli ang Alphen. Sa pagkakataong ito, pinili niya talaga ang advanced cultivation room na nagpaiba sa pananaw ni Elder Chin. Mabuti na lang at may lakas pa rin siya ng loob na hamanin ang mga taong may mataas na antas ng kahirapan. Nang pumasok ang Alphen sa training room, natapos na ni Terence ang 20 oras niyang pagsasanay. Lumabas siya ng silid at pumunta sa pasukan. Terence Sima, halika rito at mag-usap tayo. Hinihintay na ni Elder Chin ang paglabas ni Terence, at sinalubong siya sa maliit na silid sa may pasukan. Kumusta ang iyong cultivation ngayon? Salamat sa iyong pag-aalala, Elder Chin. Hindi naman naging masama ang pagsasanay sa pagkakataong ito at nakamit ko ang inaasahang resulta. Ngumiti si Terence at tumango, mukhang maganda ang mood niya. May utos ba si Elder Chin na pumasok ako? Nakikipag-usap lang ako at nagtatanong tungkol sa sitwasyon mo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Ikinumpas ni Elder Chin ang kanyang kamay ng nakangiti, hiniling kay Terence na umupo. Sa totoo lang, pagkatapos kitang makitang nagsasanay ng Fire Spirit Sword Technique sa library, may nararamdaman ako. Ngayon, may gusto akong ibigay sa iyo pagkatapos mong magsanay. Paano ko magagawa yon? Elder Chin, ikaw ang senior ko. Dapat nandito ako para ipakita ang respeto ko sa iyo. Hindi inaasahan ni Terence na may ibibigay sa kanya si Elder Chin. Mabilis siyang umiling, kung may mga bagay si Elder Chin na mangangailangan sa disipulong ito na mag-asikaso sa iyo, sabihin mo lang sa akin. Hindi mo na kailangang magpadala ng kahit ano. Isa sa mga tradisyon ng Sword Spring Sect ay ang pagbibigay ng mga regalo ng mga tao sa ibaba sa mga tao sa itaas. Ayaw ni Terence na basta na lang tumanggap ng mga regalo mula sa iba. Medyo nakakaabala na ang dating paraan ng paglilinang ng katangiang apoy ng alchemist, kung hindi ay hindi sana siya mabilis na nakarating sa Golden Core Stage. Kailangan niya munang linangin ang introductory body temper and cultivation method ng isa pang katangian. Huwag kang mag-alala, hindi ka hihingi ng kahit ano mula sa matandang amo na ito. Hindi talaga dapat banggitin yan. Tingnan mo. Ngumiti si Elder Chin habang kinukuha ang isang maliit na booklet at iniabot ito kay Terence. Ito ay isang martial skill ng fire attribute, at ang antas nito ay mas mataas kaysa sa Fire Spirit Sword Technique na natutunan mo. Gayunpaman, isa lamang itong hindi kumpletong kabanata, kaya walang saysay na kunin ito ng matandang ito. Mayroon kang malakas na talento sa larangang ito, kaya gustong makita ng matandang ito kung mahihinuha mo ang hindi kumpletong kabanatang ito at makumplito ang gawain. Ito. Elder Chin, hindi ba't masyadong mataas ang tingin mo sa iyong disipulo? Hindi lahat ay kayang maghinuha at kumpletuhin ang isang mataas na antas ng kasanayan sa pakikipaglaban, tama ba? Umiling si Terence na may mapait na ngiti, wala siyang planong tanggapin ang skill. Hindi mahalaga. Hindi mahalaga kung magtatagumpay ako o hindi. Sinabi na ng matandang ito na walang saysay ang hindi kumpletong kabanatang ito para sa matandang ito. Kung hindi dahil sa kakayahan mong mahinuha ang mga pamamaraan ng paglilinang, hindi ko sana ito ibinigay sa iyo. Inabot ni Elder Chin ang kanyang kamay at iniabot ang booklet sa mga bisig ni Terence.
Kaya, maaari ka nang maging panatag at ituloy ang iyong pagbawas. Kung kailangan mo ng anumang mapagkukunan, sabihin mo lang sa akin. Kung wala ako, magkunwari ka na lang na wala akong sinabi. Kumunat ang noo ni Terence. Biro ba ito? Sige, gagawin ko ang lahat. Kung may makukuha ako, hindi masasayang ang mabuting intensyon ni Elder Chin. Walang ibang magawa si Terence kundi tanggapin ang libro ngayong nasa bulsa na niya ito. Bumalik si Terence sa kanyang kwarto at kinuha ang martial arts manual ni Elder Chin, at maingat itong binuklat. Matapos itong basahin, napagtanto niya na ang librong ito ay talagang hindi kumpleto. Wala kahit isang kumpletong martial technique, kaya paano niya ito mahihinuha? Para itong isang white crane na nagbubuka ng mga pakpak nito, at ang salitang puti lang ang ibinigay sa iyo para mahinuha ang pagpapatupad ng galaw. Bagamat mayroong higit sa isang anyo sa booklet na ito, hindi lahat ng mga galaw ay hindi kumpleto. Halos imposibleng mahanap ang koneksyon sa pagitan ng mga ito. Hindi nakakapagtaka na sinabi ni Elder Chin na wala itong silbi sa kanya. Kung maaari niya itong mahinuha at maibalik, hindi niya babantayan ang silid ng paglilinang sa rurok ng paglilinang. Pero matapos itong baliktarin ni Terence, napukaw ang kanyang interes. Hindi pa ito kumpleto, pero pakiramdam niya ay hindi naman mababa ang antas nito. Dapat ay napakalakas nito sa pinakamataas na kondisyon nito. Napakahirap lumikha ng isang makapangyarihang martial technique mula sa wala, ngunit ang pagtukoy at pagpapanumbalik ng orihinal na martial technique mula sa mga bakas at pahiwatig ay maaaring hindi na makilala sa kalaunan, ngunit tiyak na hindi ito imposible. Mga teknik sa martial arts na may katangiang apoy, marahil dapat siyang pumunta sa library para tingnan iyon. Hinawakan ni Terence ang kanyang baba. Wala pa sana siyang planong umalis agad, pero parang hindi maiiwasan. Karamihan sa mga librong interesado siya ay kabisado na ng kanyang essence spirit, pero baka kailanganin pa niyang gumamit ng mas maraming librong hindi niya gusto para maayos ang skill na ito. Dahil sa karanasan sa pagbabago ng Fire Spirit Sword Technique, nadama ni Terence na may pagkakataon siyang kumpletuhin ang pagkukumpuni ng martial skill na ito. Kapag nangyari iyon, magkakaroon siya ng isa pang martial skill bilang kanyang trump card. Dahil nakapagdesisyon na siya, hindi na nag-aksaya ng oras si Terence at pumunta na sa library. Terence Sima, ang bilis mo namang bumalik. Sa tingin mo ba ay masyadong mahirap ang Fire Spirit Sword Technique at gusto mong lumipat sa ibang martial art technique? Nakita ni Elder MA na umakyat si Terence at humiga sa upuan, hindi tumatayo. Tumanggaw siya ng nakangiti, napakapasaway mo naman kahit ang dami mong puntos. Pero hindi bale, tinatanggap pa rin ng Panginoong ito ang mga disipulong tulad mo na namimigay ng puntos. Kuya MA. Maaabala ko na naman kayo. Pwede ba tayong makipagkasundo ngayon? Ngumiti si Terence at magalang na ikinuyom ang kanyang mga kamay, ayaw ipagpalit ng disipulong ito ang mga teknik sa martial arts o mga pamamaraan ng cultivation sa pagkakataong ito, gusto ko lang magbasa ng ilang sinaunang libro bilang sanggunian para sa cultivation. Maaari ba akong payagan ni Elder MA? Dahil sa alaala ng primordial spirit, hindi ito malilimutan ni Terence hanggat gusto niya. Sayang naman kung gagamitin niya ang mga puntos para ipagpalit ito. Ang punto ay ang mahal talaga ng ika-4 na palapag, nagkakahalaga ito ng 100 puntos para lang makita ito, at isa pang 100 puntos para ipalit sa isang skill o technique. Masyadong maluho ang ginagastos ni Terence kaya 300 puntos na lang ang natira sa kanya mula sa kanyang 600. 7,303. Kung uubusin pa niya ang isa pang 200 ng sabay-sabay, mahihirapan talaga siya. Ngayon, ang cultivation room ay nagkakahalaga ng 30 puntos. Hindi pa sapat. Hindi niya alam kung paano makakuha ng ilang puntos, kaya hindi siya magpapanik kahit may pera siya sa bulsa. Ganito. Hindi imposible. Kinuha ni Elder MA ang kanyang maliit na tiko at humigop mula rito. Tumanggaw siya ng bahagya at sinabing, dahil magalang ka pa rin, gagawa ako ng exception at tutulungan kita sa pagkakataong ito. Hindi maaaring bawasan ang 100 point reading fee, at hindi rin maaaring masyadong mahaba ang oras. Gayunpaman, maaari kang pumili kung papalitan mo ng mga cultivation methods o martial techniques sa huli. Hindi kita pipilitin sa puntong ito, at wala nang iba pang parusa. Sa katunayan, ang mga patakarang ito ay siya mismo ang nagdagdag. Kung gusto niya itong bawiin, isang kibet bibig lang ang kailangan niya.
Maraming salamat, nakatatanda MA. Ngumiti si Terence at ikinuyom ang kanyang kamao bilang pasasalamat. Mabuti naman talaga na nakapag-save ng ilang puntos, maaari pa siyang pumunta sa practice room ng ilang beses pa. Casual na ikinumpas ni Elder MA ang kanyang kamay, sinabihan si Terence na umakyat ng mag-isa. Hindi nagpigil si Terence at tumakbo paakyat sa ika-4 na palapag. Sa pagkakataong ito, hindi na pinansin ni Terence ang ibang mga libro, bagkus ay maingat na tiningnan ang lahat ng mga fire attribute skills at arts, inihambing ang mga ito sa hindi pa tapos, at sinusubukang maghanap ng bahagi na magagamit niya para sa pagdurugtong. Sa kasamaang palad, wala siyang nakitang kapaki-pakinabang sa huli. Hindi na mapigilan. Ang mga librong nakaimbak sa ika-4 na palapag ng Library Pavilion ay sapat na para sa mga disipulo ng Outer Sect, ngunit kumpara sa hindi kumpletong martial technique ni Elder Chin, mababa pa rin ang antas ng mga librong iyon. Ang paggamit ng martial arts dito para kumpunihin ito ay kasing walang kwenta ng paggamit ng mga piyesa ng larwang kotse para kumpunihin ang isang totoong kotse. Medyo nadismaya si Terence, hindi nasayang ang 100 puntos, at nagawa niyang italo lahat ng skills at arts na hindi niya natapos noong nakaraan, pero hindi naman talaga gaanong napakinabangan ang mga iyon. Dahil sa bagong Fire Spirit Sword Technique at sa Fire Attribute Cultivation Technique ng Alchemist, wala nang silbi ang mga Cultivation Technique at Martial Arts Technique sa Library Pavilion na ito. Gagamitin lang niya ang mga iyon kapag gusto niyang magsanay sa ibang elemento, pero naitala na niya ang lahat ng kailangan niya. Kumusta? May nahanap ka ba? Nakita ni Elder MA na bumaba si Terence, nakahiga pa rin sa upuan, at ngumiti. Kung wala kang sapat na oras, maaari kang magpatuloy sa pagbabayad. Bibigyan kita ng 50% na diskwento. Sisingilin ka lang ng 50 puntos para sa extension. Salamat po nakatatanda MA, pero hindi ko na po kailangang magbayad. Nasuri ko na po ang lahat, pero hindi ko po nakita ang kailangan ko. Bumantong hininga si Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamay, palm, guguluhin ko ulit si Elder MA sa susunod. Hoy, huwag kang mag-alala. Mukhang interesado si Elder Chin sa iyo, kaya naman na-curious din ang Panginoong ito tungkol sa iyo. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo, baka matulungan ka ng Panginoong ito. Kumaway si Elder MA kay Terence at umupo ng tuwid, ang mga bagay sa Library Pavilion na ito ay hindi kasing dami ng mga bagay na nasa isip ng Panginoong ito. Sabihin mo lang sa akin, malamang na matutulungan ka ng Panginoong ito. Kumurap si Terence, hindi inaasahan na bigla na lang magiging ganito kabait si Elder MA. Ibang-iba ito kumpara noong huli siyang pumunta rito. Dahil kaya talaga ito kay nakatatandang Chin. Sa pag-iisip na maganda ang relasyon ng dalawang elder na ito, ayos lang sigurong sabihin kay Elder MA ang isang hindi kumpletong martial skill. Ano man ang mangyari, kung gagamitin niya ito sa hinaharap, hindi ito makakapagtago sa paningin at tainga ng kabilang panig. Ganito kasi, paglabas ko ng cultivation room ngayon, hindi sumuko si Elder Meng Chin at binigyan ako ng isang fire attribute martial skill fragment, sinasabing pwede ko raw itong pag-aralan. Pero, wala akong ideya, kaya pumunta ako sa library para tingnan kung may makikita akong clue. Bulong ni Terence sa sarili bago sinabi ang totoo. Sa kasamaang palad, matapos kong baliktarin ang lahat ng mga paraan ng paglilinang ng katangiang apoy at mga pamamaraan ng martial arts, wala pa rin akong ideya. Mukhang walang kapalaran ang disipulong ito sa pamamaraan ng martial arts na katangiang apoy na ito. Hahaha, kaya pala hindi kumpletong libro ni Elder Chin tungkol sa martial technique. Alam na alam ito ng upuang ito. Tumawa si Elder MA habang humiga pabalik sa kanyang upuan, kinuha ang tiko at humigop, matapat ka rin. Ang dahilan kung bakit ang isang hindi kumpletong kopya ay hindi kumpletong kopya ay dahil hindi ito madaling kumpunihin. Kung hindi, matagal na sana itong ginawa ni Elder Chin. Bibigyan ka pa rin ba niya ng hindi kumpletong kopya? Tumango lang si Terence bilang pagsang-ayon, pero hindi niya masyadong inisip iyon. Malamang ibinigay sa kanya ni Elder Chin ang hindi kumpletong kopya dahil sa tingin niya ay mas malaki ang tsansa ni Terence na maayos ito kaysa kay Elder Chin mismo. Sa pagkakataong ito, si Elder Chin ang nanloko sa iyo, dahilan para masayang mo ang 100 puntos ng walang kabuluhan. Sa totoo lang, pwede mong pag-aralan ang natitirang kopyang ito kapag wala kang magawa at makakuha ng kaunting kaliwanagan mula rito.
Tungkol naman sa pag-aayos ng teknik ng martial arts, huwag mo nang isipin yan. Umiling si Elder MA at humajejek, binata, mabuti ang magkaroon ng tiwala sa sarili, ngunit masasayang mo lang ang oras mo sa pag-aaksaya ng oras sa mga imposibleng gawain. Tandaan ang payo ng upuan na ito, para sa ganitong uri ng aklat na remnant, sapat na ang pag-intindi paminsan-minsan. Malamang na ganito rin ang intensyon ni Elder Chin, huwag mong intindihin ng mali. Oo. Alam ng disipulong ito na ginawa ito ni nakatatandang Chin dahil sa pagmamalasakit sa nakababatang henerasyon. Nilampasan ng disipulong ito ang sarili niyang kakayahan. Ayaw sabihin ni Terence kay Elder MA ang tunay niyang iniisip, kaya pumayag na lang siya. Kalimutan mo na yan, pwede ka nang bumalik ngayon. Sa hinaharap, huwag mo nang ulitin ang mga nakakabagot na bagay na yan. Ang pinakamagandang pagpipilian para sa pagtatasa ay ang paglinang ng Fire Spirit Sword Technique hanggang sa kasukdulan. A na magsalita pagkatapos ng ilang babala. Ikinumpas niya ang kanyang kamay pagkatapos niyang humiga ng komportable, hudyat na umalis na si Terence. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao at lumabas ng library. Pagkatapos niyang bumalik, itinoon ni Terence ang lahat ng kanyang atensyon sa hindi kumpletong aklat ng kasanayang pang-martial. Ang kanyang pagsasanay ay lumampas na sa kanyang inaasahan, at ganap na niyang na-master ang orihinal na pamamaraan ng espada ng espiritu ng apoy. Walang posibilidad na maging dalubhasa sa bagong pamamaraan ng espada ng espiritu ng apoy, kaya gumugol siya ng maraming oras sa hindi kumpletong aklat ng kasanayang pang-martial. Palaging nararamdaman ni Terence na kung makakaisip siya ng isa o dalawang galaw, lubos nitong mapapataas ang kanyang lakas, ito ay isang pagtaas sa lakas sa pakikipaglaban ng hindi umaangat ang antas. Dahil naramdaman niya ito, hindi sumuko si Terence sa kalagitnaan. Sinimulan niyang pag-aralan ang kasanayan. Pagkalipas ng ilang araw, payapa na ang mahabang taluktok ng bigot at walang espesyal na nangyari. Sa araw na ito, sa Advanced Cultivation Room ng Cultivation Peak, tumawa ng malakas ang Alphen at saka lumabas ng pasilyo ng may labis na kasiyahan. Elder Chin. Ang disipulong ito ay nanatili sa silid ng mataas na uri ng paglilinang sa loob ng 24 na oras at natapos na ang ikalawang yugto ng pambungad na pamamaraan ng paglilinang. Malapit na akong makapasok sa ikatlong yugto ng paglilinang. Nang lumabas ang Alphen at makita si Elder Chin, bahagyang yumuko siya ng may pagmamalaki. Lahat ng ito ay dahil sa pangangasiwa ni Elder Chin. Kung hindi magkakaroon ng ganitong pag-unlad ang disipulong ito. Lihim na sumimangot si Elder Chin. Naisip niya, naabot na ni Terence Sima ang antas ng paglabas ng kanyang nag-aalab na chi sa loob ng 2 araw. Ilang araw na ba ang nakalipas? Naghahanda ka pa lang para pumasok sa ikatlong yugto ng cultivation. Ano pa ang maipagmamalaki mo? 7,304. Gayunpaman, kumpara sa mga ordinaryong bagong disipulo, ang pag-unlad ng cultivation ng Alphen ay talagang mabilis. Malayong-malayo na siya sa ibang mga outer disciples at hindi naman siya nakahihigit sa mga ordinaryong inner disciples. Ang mga kondisyong ito, kung hindi kasama si Terence Sima, ay hindi naman pala masyadong malala. Mga kabataan, makikinabang kayo sa inyong pagsusumikap. Natutuwa ako na mapapanatili ninyo ang ganitong pag-unlad. Patuloy na magsumikap at huwag manghina. Nag-isip sandali si Elder Chin at nadama na ang ganitong uri ng kakayahan ay halos hindi matatanggap bilang isang disipulo, kaya idinagdag niya, matagal ko nang gustong tumanggap ng isang disipulo, ngunit wala pa akong nakitang angkop na kandidato. Sa katunayan, hindi kailangang maging napakahusay ang iyong kakayahan dahil maaaring mapunan ito ng pagsusumikap. Hinahangaan ko ang iyong pagsusumikap, kaya dapat mo itong patuloy na panatilihin. Tuwang-tuwa ang tagahanga ng Al. Bagamat hindi tahasang sinabi ni Elder Chin na gusto niya itong kunin bilang disipulo, halos pareho lang ang kanyang mga sinabi. Hanggat patuloy niyang ipinapakita ang kanyang kasipagan sa paglilinang, darating ang panahon na opisyal na siyang magiging disipulo ni Elder Chin. Maaaring isipin ng ibang mga bagong disipulo na si Elder Chin ay isa lamang matandang lalaki na nagbabantay sa Cultivation Peak, ngunit malinaw sa Alphen ang tunay na pinagmulan at kakayahan ng matandang lalaki. Masasabing si Elder Chin ay isa sa mga mahahalagang target ng Alphen para makapasok sa Sword Spring Sect. Ngayong natatanaw na ang tagumpay, paano siya hindi magiging excited?
Oo. Tiyak na magsisikap ang disipulo sa paglilinang at hindi maglalakas loob na magpahinga. Agad na nagpakita ng respeto ang tagahanga ng al at yumuko kay nakatatandang Chin. Pagkatapos kong magpahinga sandali, babalik ako at ipagpapatuloy ang aking cultivation. Tuwang-tuwa si Elder Chin sa saloobin ng tagahanga ng al. Pinalakas niya ang loob nito gamit ang ilang salita bago ito pinaalis. Kung tungkol naman sa pagtanggap sa kanya bilang isang disipulo, syempre, hindi ito agad makukumpirma. Sa kasalukuyan, ang Alphen ay nagko-cultivate lamang ng Fire Attribute Body Tempering Cultivation Technique. Magdedesisyon lamang si Elder Chin kung tatanggapin siya pagkatapos niyang mag-cultivate ng Wood Attribute Body Tempering Cultivation Technique. Kahit pa isiniwalat pa lang ni Elder Chin ang intensyong ito, sapat na ang tuwa ng Alphen. Nangangahulugan ito na sa wakas ay mayroon na siyang isang aspeto na mas mahusay kaysa Terence Sima. Bukod pa rito, kapag naging disipulo na siya ni Elder Chin, tataas ang kanyang katayuan sa Sword Spring Sect. Mas magiging madali rin para sa kanya na gawin ang anumang bagay sa hinaharap. Nang umalis ang Alphen sa tuktok, nasa bahay niya si Terence, nakakunot ang noo at sinusubukang mag-isip ng martial skill. Ilang araw na siyang nag-aaral ng walang progreso, pero tila may mga ideya siya. Kakaiba ang pakiramdam. Terence, huwag mong isipin na puro apoy lang ang teknik na ito, isipin mo ang bago mong Fire Spirit Sword Technique, yan ay isang teknik na gumagamit ng Green Demonic Sword Technique bilang sentro. Hindi niya alam kung nababagot lang ba ito o hindi na nito matiis, pero lumabas ang sumpaan para ipaalala kay Terence. Bagamat lahat ng mga ito ay hindi kumpletong galaw, maaari mong gamitin ang bagong teknik ng espada ng espiritu ng apoy at gumamit ng iba pang mga katangian para ma-activate muna ang mga ito. Kahit na ang unang galaw ay hindi kumpleto at kalahating galaw lamang, hanggat maaari mo itong i-activate ng kaunti, maaari kang magpatuloy sa pagtukoy sa direksyon na iyon. May katuturan yan. Senior Ghost, ikaw ang pinakamagaling. Nagliwanag ang mga mata ni Terence habang pumapalakpak, dapat naisip ko na ito kanina. Gaya ng inaasahan, madilim sa ilalim ng liwanag. Susubukan ko agad. Hindi ito maituturing na makapangyarihan, ang nakikita lang talaga ito ng malinaw ng mga manunood. Hindi interesado ang malademonyo sa maliit na kontribusyon na ito. Tumawa ito ng nakakapangilabot at sinabing, ikaw na batang laki, kung hindi mo gagamitin ng maayos ang utak mo ng matagal, kakalawangan ang utak mo. Kalimutan mo na yan, hindi ko sasayangin ang hininga ko sayo. Babalik ako at ipagpapatuloy ang pananaliksik ko sa array daw. Natural, pinaalis ni Terence ang Senior Ghost bago niya sinimulang alalahanin ang iba pang attribute skills na nakita niya sa library. Nariyan ang mga pangunahing metal, kahoy, tubig, apoy, lupa, at mga espesyal na katangian tulad ng hangin, kulog, at yelo. Lahat ng mga ito ay mga pamamaraan sa pagpapatibay ng katawan para sa mga baguhan. Hindi pwedeng subukan lang ni Terence isa-isa, may ideya na siya, pero wala siyang oras. Kaya ang tanging nagamit ni Terence ay ang sarili niyang karanasan para mapatunayang mali ang desisyon. Una sa lahat, tiningnan lamang ni Terence ang mga elemento, metal, tubig, lupa, kidlat, yelo, at iba pa, bago niya tinalikuran ang mga ito. Ang mga elementong ito ay hindi tugma sa elementong apoy sa teorya. Bagamat maaaring may mga pagkakataon lamang, ang mga ito ay lubhang espesyal at hindi na kailangang subukan pa sa ngayon. Sa makatuwid, tanging ang mga katangiang hangin at kahoy lamang ang natira, na maaaring gamitin kasama ng katangiang apoy. Siyempre, si Terence mismo ay mas hilig na gamitin ang Element Body Refinement Arts, dahil hiniram ng apoy ang kapangyarihan ng hangin, at ang kombinasyon ng hangin at apoy ay magbubunga ng mas nakakagulat na kapangyarihan. Gayunpaman, matapos ang maingat na pagsasaalang-alang at conclusion, napagtanto ni Terence na ang kombinasyon ng hangin at apoy ay ibang-iba sa hindi kumpletong kasanayan sa pakikipaglaban na nasa kanyang kamay. Ito ay ganap na hindi magkatugma at ang tanging magagawa na lamang niya ay sumuko. Sa huli, ang tanging natitira na lang ay ang Wood Attribute Body Tempering Technique. Gusto niyang sanayin ang mga pangunahing kasanayan ng elementong kahoy, ngunit hindi angkop para sa kanya ang pumunta sa silid ng pagsasanay.
Tutal, hindi naman ipinakita ni Terence ang kanyang katangian noon, at medyo kakaiba para sa kanya na biglang pumunta sa silid ng pagsasanay ng elementong kahoy. Mabuti na lang, kahit hindi angkop ang tirahan sa North Peak para sa paglilinang ng mga katangiang apoy, naapektuhan lamang nito ang iba pang mga katangian. Dahil sa kakulangan ng sikat ng araw, hindi sapat ang elementong kahoy, ngunit sapat na ito para kay Terence. Pumili si Terence ng isang kasanayan sa pagpino ng katawan gamit ang elementong kahoy na tila may pinakamataas na kalidad at nagsimulang magsanay. Gayunpaman, ang bilis ng kanyang cultivation ay hindi maihahambing sa cultivation room sa cultivation peak. Matapos mapagtanto ito, tumigil si Terence sa pagsasanay at nagpas siyang gamitin ang Green Devil God Sword technique para paganahin ang bagong skill na ito. Tutal, ang katangiang halaman ay tila may kaugnayan sa katangiang kahoy, katulad ng kaugnayan sa pagitan ng hamog na yelo at katangiang tubig. Bukod dito, dahil sa matagumpay na karanasan sa bagong teknik ng espada ng espiritu ng apoy, dapat ay doble ang resulta na makukuha niya sa kalahati ng pagsisikap. Sa kasamaang palad, ang paraan ng paggamit ng puwersa ng bagong Fire Spirit Sword technique ay hindi angkop para sa hindi kumpletong martial technique na ito. Hindi naman sa mali ang mga katangian, pero may malaking pagkakaiba ang dalawa. Ang isa ay isang teknik sa espada, habang ang isa naman ay walang kinalaman sa espada. Isa itong teknik sa pakikipaglaban na may kaugnayan sa kamao. Ang Wildfire Fist ay mas katulad, ngunit ito ay ibang-iba sa Fire Chi ng katawan, kaya hindi niya magamit ang karanasan ng Wildfire Fist. Hindi nakatulong ang Green Devil Sword technique, kaya ang nagawa na lang ni Terence ay ipagpatuloy ang kanyang Wood Element Body Refinement technique para malutas ang problema hanggang sa ugat nito. Sa oras na ito, ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng silid cultivation at kawalan nito ay lubos na halata. 2 araw lang ang ginugol ni Terence sa Advanced Training Room para maabot ang yugto ng pagpapakawala ng enerhiya ng apoy. Gayunpaman, sa North Peak Residence, nagsanay si Terence ng 3 buong araw at natapos lamang ang unang yugto ng pagpapalakas ng kalamnan. Ang napakabagal na pag-unlad ay talagang hindi kasiya siya. Siyempre, siguradong mabubugbog siya kapag sinabi niya iyon. Hindi makukumpleto ng isang ordinaryong disipulo ng outer sect na may kinalaman sa kahoy ang unang yugto ng pagpapatibay ng hindi gumugugol ng 70 hanggang 70 araw sa silid ng cultivation. Nako! Parang ganoon na nga. Kung alam ko lang kanina, sana ginamit ko na ang wood attribute noong test. Bumantong hininga si Terence at umiling. Hindi niya alam na magiging berde ang mga mata ni Kuya Chin kung magpapakita siya ng kahoy at apoy sa panahon ng pagsusulit. Isang malaking alon ng mga benepisyo ang inihanda. 7,305. Ang martial skill na nasa kamay niya ay elemento ng apoy, at si Terence ay nagsanay lamang sa elemento ng kahoy bilang panimula, mayroon siyang sapat na pundasyon para magamit ito. Kung gagamitin ang kahoy para magpaninggas ng apoy, ang chi ng apoy ay magiging mas dalisay at mas matatag. Hindi na ito magiging iisang puwersang sumasabog kundi mas magtatagal. Ang bagong teknik ng espada ng espiritu ng apoy ay umabot na sa tugatog ng pagsabog, ngunit ang hindi kumpletong teknik ng martial arts ni Terence ay nangangailangan ng medyo matatag at pangmatagalang output, kaya kailangan niya ang elementong kahoy upang gabayan ito. Bukod doon, napagtanto ni Terence na ang basic body strength eneng technique ay hindi sapat para ma-activate ang incomplete skill na nasa libro. Nabigo. 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 Matapos ang ilang beses na pagkabigo, hindi nasaran ang loob si Terence. Isa itong hindi kumpletong kasanayan, at kailangan niyang alamin kung paano ito gamitin. Magiging kakaiba kung magtatagumpay siya agad. Mabilis lumipas ang oras habang nagsasanay siya, at lumipas ang 1 araw nang hindi niya namamalayan. Hindi sigurado si Terence kung may nagawa ba siyang progreso, ngunit matagal na siyang nabibigo. Medyo pamilyar siya sa paggamit ng elementong kahoy para gabayan ang apoy. Naubos na niya ang lahat ng kanyang enerhiya dahil lang sa paggamit ng sobrang lakas, at sa sobrang pagod ay ayaw na niyang lumabas para kumain. Kumuha na lang siya ng pagkain mula sa espasyo ni Jade para punan ang kanyang tiyan at saka nakatulog. Pagkagising niya, nagpatuloy siya sa pagsubok. Nabigo. Nabigo. Nawala. Ha! May gumalaw.
Nagulat si Terence, at naramdaman niyang bahagyang gumalaw ang apoy sa kanyang katawan, ngunit nawala ang pakiramdam ng mas nagbigay siya ng pansin. Subukan muli at unawain ang naramdaman mo kanina. Mayroong namumuong apoy na chi sa kanyang katawan. Hindi ito ang totoong chi na dadaloy sa kanyang mga meridian. Ito ay ang kapangyarihang nalilikha ng kanyang mga panloob na organo, buto, at kalamnan. Mula sa kahoy hanggang sa apoy, isang malakas na puwersa ang sumiklab. Ang hindi kumpletong galaw ay natapos ng mag-isa, at ang marahas na apoy na chi ay kumalat sa lahat ng direksyon, simula sa tirahan ni Terence at mabilis na kumalat, na sumasakop sa kalahati ng North Peak. Nagngangalit na impyerno. Ito ang pangalan ng hindi kumpletong galaw na matagumpay na na-activate, at ito na ngayon ay isang kumpletong martial technique. Hindi sigurado si Terence kung iyon nga ang orihinal na kasanayan, ngunit walang duda sa kapangyarihan nito. Sa totoo lang, kahit si Terence mismo ay nagulat. Ang ganitong uri ng marahas at pangmatagalang aura ng apoy ay napakalakas. Mabuti na lang at ayaw ni Terence na sirain ang kahit ano, o mahirap sabihin kung anong uri ng pinsala ang maidudulot niya. Umaagos ang tubig. Bilasan mo at patayin mo ang apoy. Naramdaman ng mga disipulo ng Outer Sect na nanatili sa paanan ng North Peak ang nakakatakot na nagliliyab na aura at agad na tumakbo palabas ng kanilang tinutuluyan dahil sa takot, sumisigaw habang hinahanap ang apoy. Ang North Peak ay hindi pa nasisikatin ng araw sa loob ng maraming taon, at kasama ang malamig na aura na madalas ibinubugan ni Jessa, normal lang na mapaghinalaan itong nasusunog. Ang pinakamahalaga ay ang mabilis na pagtaas ng temperatura. Bagamat wala pang bukas na apoy, kung magpapatuloy ito, maaaring masunog ang buong North Peak. Bahagyang nanginig ang katawan ni Terence, at namutla ang kanyang mukha. Mabilis niyang pinigilan ang kanyang enerhiya at sa wakas ay pinigilan ang naglalagablab na apoy sa patuloy na pagwasak sa North Peak. Sa katunayan, kinailangan pang tumigil ni Terence kahit ayaw niya. Isang segundo lang niya itong pinaandar, at naubos lahat ng enerhiya niya. Sobrang sakit at panghihina ng katawan ni Terence, halos hindi siya makaupo ng maayos at bumagsak sa lupa. Malakas ang galaw na ito, pero hindi ito angkop para kay Terence sa puntong ito. Baka magpakamatay siya bago pa man niya mapatay ang kalaban niya. Ilang beses na hingal si Terence bago tuluyang nakahinga ng maluwag pero namumutla pa rin ang mukha niya. Anong klaseng kalokohang martial arts technique ito? Unang galaw pa lang iyon. Kung gagamitin niya ang pangalawang galaw, mahirap sabihin kung kaya pa ba niyang manatiling gising. Wala pa siyang ideya kung paano gamitin ang pangalawang galaw, at kahit na gawin niya, hindi siya maglalakas loob na ipagpatuloy ang pagsasaliksik nito. Masyadong malaki ang konsumo. Medyo pagod na pagod si Terence, at pagkatapos huminga ng malalim, nagmadali siyang pumunta sa kantina at tinapos ang pagkain para sa 10 tao. Saka lang siya gumaan ang pakiramdam. Nakatatanda kong kapatid na si Sima, ilang araw na kitang hindi nakikita. Nagkataon lang ang araw na ito. Pumunta si Yiming sa kantina nang halos maubos na ni Terence ang kanyang pagkain. Nagulat siyang tumakbo papunta kay Terence. Senior brother Sima, pwede ba akong umupo dito? Siyempre pwede. Pwede kang umupo. Ngumiti si Terence at ibinaba ang kanyang mga kubyertos. Kumusta ka na? May iba pa bang nang-aapi sa iyo? Walang nang-ahas na makipag-ayos sa akin nitong mga nakaraang araw. Lahat ng ito ay salamat sa nakatatandang kapatid na si Sima. Palihim na lumapit si Yiming kay Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat. Karamihan sa mga tao ay hindi nangangahas na makitungo sa akin ng madali dahil sa reputasyon ng nakatatandang kapatid na si Sima. Karaniwan akong mas maingat at palaging pinipili ang oras kung kailan kakaunti ang tao sa cafeteria. Kapag libre ako, nananatili ako sa aking tahanan upang magsaka, kaya ang mga talagang gustong mangapi sa akin ay hindi talaga naghahanap ng gulo. Mabuti iyan. Mananatiling tahimik at maglilinang ako. Pagbubutihin ko ang aking sarili. Tumanggaw si Terence habang hinihimas ang kanyang baba. Kung ordinaryong tao lang yan, malamang gusto nilang makita kung kaya ko pa bang manatili bilang steward third senior brother. Kung magtatagumpay ka, wala nang masasabi, pero kung mabaigo ka, malamang mas mapipigilan ka pa kaysa dati. Kaya naman, ang sarili mong lakas ang pinakamahalaga. Kapag malakas ka na, saka ka lang hindi pagnanasaan ng iba.
Tama si Kuya Sima. Magsasanay talaga ako ng mabuti. Tumango ng seryoso si Ying-Ying, pagkatapos ay mapait na ngumiti. Limitado lang talaga ang talento ko. Kahit gusto kong maglinang ng maayos, hindi pa rin kasiya siya ang progreso ko. Habang iniisip ni Terence kung dapat ba niyang bigyan ng ilang payo si Ying-Ying, may isa pang grupo ng mga tao na pumasok. Nasa gitna si Alvin, pero ang mga taong nakapalibot sa kanya ay hindi niya mga tagasunod, kundi ilan sa mga dati niyang disipulo. Mga senior brother, hindi ako nagsisinungaling. Sa mga bagong estudyante, ako, ang Alvin, ang may pinakamalaking potensyal. Kung matutulungan ko kayo sa pagpili ng senior brother manager, tiyak na gagantihan ko kayo ng malaki. Hindi nakita ng Alvin sina Terence at Ying-Ying sa sulok at nagyayabang lang tungkol sa kanyang sarili. Sa tingin ko narinig na ng lahat ng nakatatandang kapatid na lalaki na may gusto sa akin si Elder Chin at mataas ang tingin sa akin. Naisip na ni Elder Chin na kunin ako bilang direktang disipulo niya. Sa takdang panahon, tiyak na lilipad ako sa langit. Sa oras na iyon, natural na hindi ko malilimutan ang mga tumulong sa akin. Nagtaka si Terence. Maaari kayang ang Elder Chin na tinutukoy ng Alvin ay ang Elder ng Cultivation Peak? O may iba pa bang Elder Chin? Tagahanga ng Junior Brother Al, hindi ka maaaring maging Senior Steward sa pamamagitan lamang ng aming suporta. Gayunpaman, kung talagang pinahahalagahan ka ni Elder Chin, madali para sa iyo na makakuha ng pwesto bilang Steward Senior Brother. May tumawa at nagsabing, "Siyempre, kung ikaw ang magiging senior steward, siguradong susuportahan ka namin. Huwag kang mag-alala tungkol dyan." Ang pagsuporta sa posisyon ng steward senior brother at pagsuporta dito pagkatapos maging steward senior brother ay dalawang magkaibang bagay. 7,306. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ikinabahala ng tagahanga ng Al. Ngumiti siya at tumango. Magaling, kung ang nakababatang kapatid na ito ang magiging senior steward, tiyak na makikinabang ang lahat. Tungkol naman sa usapin ni Elder Chin, sana'y ilihim muna ito pansamantala. Tutal, hindi pa naman ito lubusang napapanalunan. Kailangan kong manatiling tahimik. Napasinghap ang mga tao sa paligid niya dahil sa mga sinabi ng tagahanga ng Al. Gusto mo bang malaman ito ng buong mundo, pero gusto mo pa rin itong ilihim? Malinaw na gusto mong tumulong tayo sa pagpapalaganap ng balita, di ba? Talaga, sigurado. Susundin namin ang sinasabi ng Junior Brother Alvin. May tumawa at sumang-ayon. Tiyak na hindi niya ito ililihim, ngunit imposible rin para sa kanya na sadyang tumulong sa pagpapalaganap nito. Ang bagay na ito ay magiging paksa ng usapan, na ginagamit para sa walang kabuluhang pag-uusap pagkatapos ng tsaa at pagkain. Lumapit ang grupo ng mga tao habang nag-uusap. Pagkatapos, kumuha sila ng kani-kanilang pagkain at naghanda para kumain. Wala nang ibang masabi si Terence, kaya humarap siya kay Ying-Ying. Kilala mo ba yung nakatatandang Chin na binanggit ng Alvin? Alam ko. Si Elder Chin ng Cultivation Peak. Tumango si Ying-Ying. Mukhang iisa lang ang nakatatandang Chin sa ating Sword Spring Sect, kaya walang pagkakamali. Narinig ko na ang tungkol sa Alvin, pero Senior Brother Sima, hindi mo pa siya naririnig. Sa buong Sword Spring Sect, ang Alvin's Matter ay parang isang maliit na bato na nahuhulog sa umaagos na ilog. Hindi man lang ito makapagdulot ng pagtalsik. Pero sa Long Whisker Peak, isa itong naking balita na mas nakapukaw ng atensyon. Kaya nga kakaiba para kay Ying-Ying na walang alam si Terence tungkol dito. Nasa closed-door cultivation ako nitong mga nakaraang araw, kaya hindi ko masyadong pinapansin ang labas ng mundo. Wala talaga akong alam. Sabihin mo nga sa akin. Nagkibit-balikat si Terence at inamin na wala siyang ideya. Sige, ako na ang magsasalita para sa nakatatandang kapatid na si Sima. Bahagyang yumuko si Ying-Ying at napansing walang nakatingin sa kanila, kaya hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, si Elder Chin ay orihinal na isang nangungunang alchemist sa aming Sword Spring Sect, ngunit kalaunan, nagkaroon ng aksidente at hindi na niya kayang magpino ng mga tableta. Ang kanyang sariling lakas ay wala pang 10%, kaya siya ang naging guard elder sa cultivation room. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na nawala na ang posisyon ni Elder Chin. Sa kabaligtaran, mas makakakuha siya ng atensyon kung mananatili siya sa rurok ng cultivation. Ito ay dahil ang kanyang minanang alchemy ay hindi naipasa.
Ito mismo ang dahilan kung bakit maraming tao ang gustong maging disipulo niya. Ang maging isang personal na disipulo ay isang napakalaking karangalan. Medyo nagulat si Terence, hindi niya inakalang isang alchemist si Elder Chin. Kung ganoon, dapat ba ay ibinigay sa kanya ni Elder Chin ang fire attribute body tempering technique ng alchemist na iyon? Pagkatapos, dahil nalinang na niya ang cultivation technique sa cultivation room at matagumpay na nakarating sa Golden Core stage, binigyan siya ni Elder Chin ng isang martial arts technique remnant book nang lumabas siya. Kung hindi niya nilinang ang bagong paraan ng cultivation na ito para makarating sa Golden Core stage, marahil ay hindi niya sana ibinigay sa kanya ang hindi kumpletong martial skill book na iyon. Matagal nang gustong makahanap ni Elder Chin ng isang disipulo na magmamana ng kanyang mga kasanayan sa alchemy, ngunit hindi pa lumalabas ang isang angkop na kandidato. Hindi napansin ni Yiming ang bahagyang pagkagambala ni Terence at nagpatuloy, ang pinakasimpleng kinakailangan para maging isang alchemist ay ang pagkakaroon ng dalawang katangian na gawa sa kahoy at apoy. Ang ganitong uri ng tao ay napakabihira. Kahit na lumitaw na siya noon, ang kanyang talento ay masyadong mahina, at hindi niya kayang matugunan ang mga kinakailangan ni nakatatandang Chin. Ngayong taon lang, nang lumitaw ang Alphen, saka nagkaroon ng ilang pagbabago. Nabalitaan kong napakatalentado ng Alphen na iyon. Sa mga disipulo ng outer sect ng batch ni Senior Brother Sima, isa siya sa mga nangungunang nilalang. Siyempre, hindi pa rin siya maihahambing sa iyo, Senior Brother Sima. Hindi nakalimutang purihin ni Yiming si Terence nang banggitin niya ang Alphen. Senior Brother Sima, kung mayroon ka ring dual attributes na wood and fire, tiyak na tatanggapin ka ni Elder Chin bilang isang disipulo. Kung gayon, ano ang saysay ng Alphen? Hey! Hindi naman yan totoo. Ipagpatuloy natin ang pag-uusap tungkol sa Alphen. Sigurado ba si Elder Chin na gusto niya itong kunin bilang disipulo? Walang pakialam si Terence sa Alphen, pero may pakialam siya kay Kuya Chin. Dahil mayroon ng kandidato para sa isang disipulo, ano ang layunin ng matandang lalaking ito na bigyan siya ng paraan ng paglilinang at kasanayan sa pakikipaglaban? Kung gusto niyang kunin ang Alphen bilang disipulo niya, hindi ba dapat mas pagsikapan niya ang Alphen? May mga chismis nga, pero hindi pa naaayos ang bagay na ito. Masasabi ko lang na may ganoong intensyon si Elder Chin. Tumango si Yiming. Mas talentado nga ang Alphen kaysa sa mga hindi kwalipikadong wood and fire dual attribute disciples na iyon. Nabalitaan kung kayanan niyang mag-cultivate ng normal sa advanced cultivation room. Mabilis ang kanyang pag-unlad. Kaya naman ipinahayag ni Elder Chin ang kanyang intensyon na kunin siya bilang isang disipulo. Bahagyang tumango si Terence. Maaaring nasa masamang kalagayan si Yiming, ngunit mahusay siya sa pangangalap ng impormasyon. Hindi madali para sa kanya ang malaman ang ganito karami. Senior Brother Sima, baka maging banta sa iyo ang Alphen na ito. Binabaan ni Yiming ang kanyang boses at sumulyap sa Alphen bago lumapit kay Terence. Hindi pa siya napagdesisyonan ni Elder Chin na tanggapin bilang disipulo, pero ginagamit na niya ang pangalan ni Elder Chin para makipagkaibigan sa mga disipulo ng outer sect kahit saan. Sinusubukan niyang gamitin ang opinyon ng publiko para lumikha ng momentum para sa kanya, at sa wakas ay magtagumpay sa pagiging senior steward. Makakatulong ba ang umasa sa opinyon ng publiko? Hindi ba't magkakaroon ng labanan sa pagpili si Senior Steward? Hindi sineryoso ni Terence ang pagiging Alphen. Hindi siya takot sa Alphen noong nasa foundation building stage pa lang siya. Ngayong nasa Golden Core stage na siya, downable na ang lakas niya. Gamit ang bagong Fire Spirit Sword technique at ang hindi kumpletong martial arts technique book ni Elder Chin, masasabing siya ang numero 1 sa ilalim ng bagong Soul Stage. At ito ay sa kondisyon pa rin na hindi niya gagamitin ang kanyang primordial spirit. Kapag nagamit na niya ang kanyang divine sense attack skills, kahit ang isang nascent soul stage martial master ay maaaring hindi na niya kalabanan. Isa itong selection at kompetisyon, pero mayroon ding segment ng botohan. Tingnan mo kung paano nagsisikap ang isang Alphen na makuha ang loob ng mga senior disciples. May layunin siya. Tuwang-tuwa si Yiming na matulungan si Terence, at mas mabilis siyang nagsalita. Sa huli, kailangang pamahalaan ng senior steward ang lahat, kaya kailangan niyang makumbinsi ang masa.
Kaya naman, ang boto ng lahat ay makakaapekto rin kung sino ang kabilang sa senior steward. Ang ibig mong sabihin ay magkakaroon ng tiyak na epekto ang pagboto, pero hindi naman dapat ito nasa isang nangingibabaw na posisyon, hindi ba? Hangga't tayo ang may kalamangan sa laban, hindi natin kailangang bumoto, di ba? Sabi ni Terence pagkatapos mag-isip. Senior Brother Sima, normal lang ang sinasabi mo. Pero, hindi ganito ang mga patakaran sa pagpili ng Senior Brother. Ang panalo at pagkatalo sa laban ay magkakaroon ng katumbas na puntos, at ang boto ng lahat ay magiging puntos din. Kahit na malaki ang kalamangan nila sa kompetisyon, malamang na matatalo sila dahil sa mababang botohan. Tumawa ng matamlay si Yiming at umiling, bagaman sa tingin ko ang pinakamahalagang bagay para sa senior steward ay ang sarili mong lakas. Sa lubos na lakas, sino ang maglalakas loob na kalabanan ka? Gayunpaman, mas binigyang pansin ng sekta ang kahusayan sa pamamahala, kaya ganito ang mga patakaran. Senior Brother Sima, hindi mo dapat maliitin ang botohan na ito. Ito ay isang mahalagang bahagi na maaaring makaapekto sa huling resulta. 7,307. Bagamat hindi pa nakikita ni Yiming ang tunay na lakas ni Terence, nakatanggap siya ng balita na nakarating na si Terence sa Golden Core Stage. Nakakalungkot na hindi pa rin niya makita ang tunay na antas ni Terence sa isang harapang laban, kaya hindi siya nag-aalala na matalo si Terence. Ito pa lang ang paunang botohan. Talagang hindi ako optimistiko. Base sa mga kilos ng Alphen, may posibilidad siyang talunin ng tuluyan si Terence sa aspetong ito. Pakiramdam ni Yiming ay wala na siyang malalabasan ngayon. Ang tanging magagawa niya lang ay kumapit kay Terence. Kung mas malakas si Terence, mas ligtas siya. Kung may mangyaring masama kay Terence, mamamatay siya. Habang nag-uusap silang dalawa, may pumasok na isa pang grupo ng mga tao mula sa pintuan ng cafeteria. Ang pangalawang nakatatandang kapatid na namamahala ang nakaaway nila noong nakaraan. Sinuyod agad ng pangaladugan ang cafeteria pagpasok niya. Masyadong nakatutok ang Alphen sa pagyayabang at paghikayat ng mga tao, kaya hindi niya napansin sina Terence at Yiming. Gayunpaman, agad silang napansin ng pangaladugan. Nagkataong itinaas din ni Terence ang kanyang ulo, at nagtama ang kanilang mga mata. Bahagyang dumilim ang mukha ng Katie Wala habang malamig siyang sumisinghot. Binigyan niya si Terence ng isang mapanghamak ng ngiti at naglakad papasok sa kantina nang nakataas ang ulo. Pangalawang nakatatandang kapatid, halika at maupo ka rito. Nang makita ng Alphen ang pangalawang nakatatandang kapatid ng steward, tumayo na ito at binati ito. Pinag-uusapan lang namin ang pangalawang nakatatandang kapatid. Isa siyang prangka at matuwid na tao, isang huwaran para sa ating henerasyon. Kumaibot ang mga labi ni Terence. Tila gumagamit ng mga walang prinsipyong paraan ang Alphen para makarating sa tuktok. Dahil sa talento at katayuan ng isang Alphen, maaari na sana siyang maging isang inner disciple sa sandaling pumasok siya sa sect. Hindi maintindihan ni Terence kung bakit niya gustong manatili sa outer sect, at bakit siya interesado sa posisyon ng steward. Ang pagiging isang disipulo ng isang inner sect, kahit na ito ay ang pinaka-ordinaryong miyembro, ay mas iginagalang pa rin kaysa sa senior brother ng steward ng outer sect. Halimbawa, kung walang tulong ang lihim ni Elder Chin kay Terence, makakapagsanay lamang siya sa advanced practicing room. Hindi rin siya makakapasok sa special practicing room ng mga inner disciples. Isa pang halimbawa ay ang pavilion ng aklatan. Tanging ang mga pinaka-ordinaryong disipulo ng inner sect lamang ang pumupunta sa shared library ni Elder Maria. Ang mga mas malalakas ng kaunti ay pupunta lamang sa eksklusibong aklatan ng mga disipulo ng inner sect upang maghanap ng mga sinaunang libro, at kahit ang nakatatandang kapatid na namamahala sa outer sect ay walang kwalifikasyon para makapasok doon. Kaya, ano ang ginagawa ng tagahanga ng AL? Siyempre, hindi sasagutin ng tagahanga ng AL ang mga tanong ni Terence. Sinundan niya ang linya ng paningin ng Katie Wala at nakita ang figure ni Terence. Siyempre, wala siyang balak lumapit para batiin sila. Sa halip, mainit siyang naupo kasama ang pangalawang nakatatandang kapatid ng Katie Wala, kumakain, umiinom, at nagtatawanan. Isang mainit na ngiti ang sumilay sa mukha ng pangalawang nakatatandang kapatid ng steward habang masayang nakikipag-usap ito sa Alphen. Halata na may pahiwatig ang dalawa, at hindi na kailangang sabihin pa na si Terence ang magiging target nila. Nakatatanda kong kapatid na si Sima, kung magsasama-sama ang dalawang ito, mas magiging mahirap ito.
Tumingin si Yiming at nag-aalalang sinabi, kung tagahanga lang ng alyan, Senior Sima, wala namang problema para sa iyo na harapin siya. Pero kung pareho kayong targetin ng dalawa, mapapahamak ka sa kompetisyon, lalo na ang botohan sa preliminary selection. Anong ibig mong sabihin? Mayroon bang libreng para sa lahat? Tumaas ang kilay ni Terence. Hindi siya natatakot sa isang magulong labanan, pero hindi naman masama kung malaman niya. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang mga patakaran ng kompetisyon? Kung magulong labanan ito, hindi imposible. Nangyari na ang ganitong sitwasyon dati. Napakamot si Yiming sa likod ng kanyang ulo at tumawa ng tuyo. Senior Brother Sima, kung gusto mong sabihin ko sa iyo ang mga patakaran, mahirap talaga para sa akin na gawin iyon. Ang mga patakaran ng paligsahan sa pagpili ng Senior Brother Steward ay nagbabago bawat taon. Ito ay ganap na natutukoy ng mood ni Martial Master Maria. Minsan, ito ay isang labanan upang talunin ang kalaban, minsan ito ay isang magulong labanan upang magpasya kung sino ang mananalo, at minsan ito ay isang misyon para sa mga kalahok na magpasya kung sino ang mananalo sa pamamagitan ng misyon. Pagkatapos ng kaunting paghinto, idinagdag niya, nariyan din ang pagboto ng lahat. Sa pangkalahatan, bagamat mahalaga ang pagboto sa mga paunang audition, ginagamit lamang ito bilang karagdagang paraan. Pero narinig ko na may isang pagkakataon na hindi man lang sila nakipagkompetensya at direktang bumoto para magdesisyon sa paghirang ng Senior Brother Steward. Siyempre, sa palagay ko ay walang anumang malalakas na kakompetensya noong panahong iyon, kaya hindi ko ito magagamit bilang sanggunian. Kumaibot ang mga labi ni Terence. Ganoon ba kapabago-bago ang katiwala sa pagpili ng mga tao? O sadyang-sadyang pinili ng taong namamahala sa pagpili kaya mas makabubuti kung italaga na lang siya? Nako, kung walang kompetisyon sa pagkakataong ito at direkta silang bumoto, hindi ba't mapapahamak sila? Dahil sa koneksyon ni Terence, hindi siya maikukumpara sa pangalawang kapatid ng manager. Kahit ang Alphen ay malayong-malayo sa kanya. Hindi pa kasama rito ang pamamahala ng mga Alphen sa mga senior disciples, mahigit kalahati ng mga bagong disciples ay mga tauhan niya. Kung boboto sila, pwedeng ay anunsyo ni Terence na hindi siya bumoto. Nakatatanda kong kapatid na si Sima, espesyal lang ang pagboto. Nabalitaan kong minsanan lang daw, kaya sa pagkakataong ito, dapat ay may dagdag pa rin itong laban at pagboto. Kung tungkol naman sa magiging kompetisyon, hindi pa ako sigurado sa ngayon. Pinagmasdan ni Yiming ang ekspresyon ni Terence at tila naiintindihan ang iniisip nito. Nagpatuloy siya sa mahinang boses, ang oras ng pagpiling ito ay malamang na ilalagay kasama ng unang pagtatasa ng mga bagong disipulo. Sa palagay ko ay maaaring may kaugnayan ito sa pagtatasa ng bagong disipulo sa pagkakataong ito. Sistema ito ng pagboto, pero kung magtutulungan ang Alphen at ang Steward, tuluyang madedaig si Terence ng mga boto ng Alphen kahit gaano pa siya kalaki ang kalamangan. Parang tambol ang tibok ng puso ni Yiming. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maging mas malinaw tungkol dito. Ganito ba? Paano naman ang katiwala, ang panganay na nakatatandang kapatid, at ang pangalawang nakatatandang kapatid? Sasali ka rin ba sa pagsusulit para sa mga bagong disipulo? Ngumiti si Terence at umiling, sa tingin ko hindi ito laro. O kayo ba ay kumukuha ng pagsusulit ng sabay-sabay, mga dating disipulo? Manam. Mayroon tayong assessment, pero hindi magkatugma ang tiyempo at mas huli pa. Marahil ang panganay na nakatatandang kapatid at pangalawang nakatatandang kapatid ay direktang isa sa mga kandidato. Pagkatapos ng assessment ng mga bagong disipulo, pipiliin natin ang kandidato para sa Steward Senior Brother at pagkatapos ay maglalaban-laban. Malaki ang posibilidad ito, at si Terence ay may hilig na maniwala sa posibilidad na ito. Gayunpaman, wala nang saysay pang isipin ito ngayon. Kailangang maghintay at makita ang lahat pagdating ng panahon. Sa sandaling iyon, may 2 pang taong pumasok sa kantina. Ngumiti si Terence nang makita sila at kumaway sa pinto. Ito ay dahil sina Almira at Peter ang iilang kasama ng sekta ng Sword Spring. Abala siya sa pagsasanay ng pagsasanay simula nang pumasok siya sa sekta, at hindi pa niya nakikita ang dalawa noon.
Hindi naman ito ang oras ng kainan, at medyo marami ang tao sa kantina. Ito ang unang beses na nagkita sila pagkatapos pumasok sa sekta. Bata Panginoong Sima, nakatatandang kapatid na si Zhang. Punong-puno ng saya ang mukha ni Almira habang mabilis siyang lumalapit upang salubungin sina Terence at Yiming na may nakakuyom na mga kamao. Walang anumang espesyal na ekspresyon sa mukha si Peter habang sinusundan niya si Almira at binati sila. Isang malaking alon ng mga benepisyo ang inihanda. 7,308. Ate Mira, Peter, matagal ko na kayong hindi nakikita. Kumusta kayo? Sumenya si Terence na umupo ang dalawa ng nakangiti at nagsimulang mag-usap. Naging abala ako sa closed-door cultivation nitong mga nakaraang araw. Wala man lang akong oras para hanapin ka. Bata Panginoong Sima, dati na rin kaming nasa closed-door cultivation. Gayunpaman, narinig na namin ang alamat ni Batang Panginoong Sima. Siya ang unang bagong disipulo na pumasok sa high-grade cultivation room para mag-cultivate. Mataas ang reputasyon niya. Nakangiting umupo si Almira, habang si Peter ay bumili ng pagkain. Sa tugatog ng cultivation, Batang Panginoong Sima, ikaw ang pinakasikat sa mga bagong disipulo. Pagkatapos niyan, tagahanga ka na ng Al. Hanggang sa puntong ito, sumulyap si Almira sa Alphen sa malayo, at ang gilid ng kanyang bibig ay kumunat sa paghamak. Nabalitaan kong naging aktibo ang Alphen nitong mga nakaraang araw. Sa totoo lang, paano maihahambing ang isang taong iyon kay Young Master Sima? Tama. Tama si Junior Sister Ling, sa tingin ko rin. Sumang-ayon si Yiming at Tumango, kung ikukumpara sa nakatatandang kapatid na si Sima, ang Alphen ay talagang mababa. Sige, tumigil na kayong dalawa sa pagpuri sa akin kahit alam kong napakahusay ko. Nagbiro si Terence bago naging seryoso. Ate Mira, malapit na ang pagsusulit. Kumusta ang cultivation mo? Maayos pa naman ang progreso ko. Nakultivate ko na ang introductory body temper and cultivation technique hanggang sa 3 yugto. Kailangan ko lang ng kaunting oras bago ko ito lubusang mamaster. Pagkatapos, susubukan kong ilabas ito. Bumulong sandali si Almira sa sarili bago sinabing, dapat ay matutugunan ko ang mga kinakailangan bago ang pagsusulit, ngunit tila may problema si Peter. Nasa 2 yugto pa lamang siya at hindi pa nga natatapos ang 2 yugto. Mahirap sabihin kung matatapos niya ang target na cultivation sa loob ng 1 buwan. Medyo nagulat si Terence habang nakatingin kay Peter, na kumuha ng pagkain. Paano nangyari ito? Kahit hindi naman above average ang kakayahan ni Peter, above average pa rin naman, di ba? Walang dahilan para hindi natin makamit ang ating layunin. Nakatatanda kong kapatid na si Sima, normal lang talaga ito. May mga taong hindi nakakahanap ng sarili nilang ritmo sa simula ng paglilinang, o hindi nila mabuksan ang kanilang mga butas ng ilang sandali, kaya lumilihis sila sa paglilinang. Kapag nabuksan na nila ang kanilang mga butas, mabilis silang babalik sa tamang landas. Sumingit si Yiming para ipahayag ang kanyang opinyon, at saka nagbigay ng mungkahi, sa kaso ni Junior Brother Peter, kung may gurong magbibigay sa kanya ng payo, maaaring bigla niyang mabuksan ang kanyang butas. Bakit hindi mo siya hilingin na hanapin si Martial Master Ma? Pagkatapos niyang magsalita, umiling si Yiming at itinanggi ito, hindi rin iyon sapat. Hindi papayag si Martial Master Man na gabayan ang mga bagong disipulo o humingi ng tulong sa isang dating disipulo bago matapos ang pagsusulit. Kumunot ang noo ni Almira, iniisip na hindi ito maaasahan. Ang mga nakatatandang disipulo ay halos nasa paligid ng malaki at pangaladugan, at walang kaugnayan kay Terence, ang pangatlong dugan. Espesyal na halimbawa si Yiming, ngunit sa kasamaang palad, limitado ang kanyang lakas at hindi niya mabigyan ng anumang gabay si Peter. Pinagalitan na ng ibang mga dating disipulo si Terence dahil hindi nila siya sinipan noong natamba ito, lalo na't hindi nila siya tinulungan. Kung ganoon, may paraan. Marahang tinapik ni Terence ang hintuturo niya sa mesa, habang may ngiti sa kanyang labi. Pagkatapos mong kumain, maaari kang pumunta sa aking tirahan sa North Peak at umupo roon ng ilang sandali. Pagdating sa paggabay, bakit niya kakailanganin si Martial Master Ma? Hindi niya kailangan ng kahit sinong dating disipulo, isa siyang gumagalaw na aklatan.
Bagamat nagsasanay lamang si Terence sa fire at wood element arts, ang basic level ng body strength ng arts ay halos pareho lang, ang kaibahan lang ay ang elemento. Kung hindi pa talaga binubuksan ni Peter ang kanyang katawan, tiwala si Terence na magagawa niya ito ng matagumpay. Sige. Matagal na tayong hindi nagkikita, gusto ko ring makipag-usap ng maayos sa young master. Hindi magandang lugar para mag-usap ang dining hall na ito, ang maging panauhin sa bahay ng young master ang pinakamasarap. Agad na natuwa si Almira. Maya-maya pa, lumapit si Peter na may dalang dalawang plato at kinuha ang isa. Peter, bilasan natin at tapusin ang ating pagkain. Pagkatapos, pupunta tayo sa tahanan ng batang Panginoon na si Beifeng para maglaro sandali. Kumunat ang noo ni Peter at tumango. Sige. Pero hindi ba iyon makakaistorbo sa batang Panginoong si Sima? Hindi, ang batang Panginoon ang nag-imbite sa atin. Kung ayaw mong pumunta, ako na lang mag-isa. Kinagat ni Almira ang pagkain. Habang ngumunguya, ulong siya, tama. May problema ka pa rin sa iyong cultivation. Mabuti para bumalik ka na at ipagpatuloy ang iyong cultivation. Nandilim ang mukha ni Peter. Balik na siya, at si Almira naman ay pupunta sa bahay ni Terence ng mag-isa. Isang lalaki at isang babae na nag-iisa sa isang silid. Nako! Huwag mo nang isipin yan. Kalimutan mo na yan. Sabay tayong aabant at atres. Ayos lang kung sabay tayo. Wala namang dapat ipagmadali sa paglilinang. Mas makakatulong siguro ang paminsan-minsang pagbabago ng kapaligiran para sa paglilinang. Sabi ni Peter nang may malungkot na mukha. Kumagat siya ng malaki at nguyain ng mariin. Natawa si Terence sa sarili, tinatamad siyang magsalita tungkol sa iniisip ni Peter. Gayunpaman, mabuti na lang at handa si Peter na pumunta. Tutal, ang pangunahing layunin ng pag-imbite sa kanila ay para bigyan ng payo si Peter. Kung hindi pupunta ang pangunahing tao, ano pa ang saysay? Mabuti na lang at sinundan ni Peter si Almira saan man ito magpunta. Sa katunayan, kung inimbitahan lang sana ni Terence si Almira, baka sumunod na rin si Peter, di ba? Kung libre ka, gusto mo bang pumunta rito at umupo? Lumingon si Terence kay Ying-Ying. Maganda ang impresyon niya sa matabang ito, at hindi siya nag-atubiling bigyan ito ng ilang payo. Hindi karaniwang magbibigay ng payo si Terence Ming maliban na lang kung hihingi ito ng tulong, pero hindi mahalaga kung isasama niya si Ying-Ying ngayong tinutulungan na niya si Peter. Pwede ba? Kung ganoon, ako ang maaabala sayo. Napuno ng saya ang puso ni Ying-Ying. Wala na siyang maisip na paraan para makalabas at ang tanging magagawa na lang niya ay kumapit sa binti ni Terence at tahakin ang landas na ito hanggang sa dulo. Kaya kung may pagkakataong mapalapit kay Terence, natural lang na susubukan ni Ying-Ying ang lahat para agawin ito. Sa katunayan, kahit hindi nagpadala si Terence ng imbitasyon, si Ying-Ying mismo ay handa nang umalis. Walang masyadong opinyon si Almira tungkol dito. Kasalukuyan siyang kumakain ng busog at gusto niyang pumunta sa tirahan ni Terence sa North Peak sa lalong madaling panahon. Pinag-isipan ito ni Peter at naramdaman niyang mabuti ito. Habang dumarami ang tao, mas kakaunti ang pagkakataong mag-isa sina Almira at Terence. Bagamat sinabi na ni Terence noon na si Yuna talaga ang talagang interesado niya, at tila kinumpirma iyon ng nangyari kalaunan, ngunit ngayong isa ng disipulo ng inner sect si Yuna, mahirap sabihin kung magkakaroon ng anumang pagbabago sa pagitan nina Terence at Almira. Kaya naman mas naging mapagmatsyag si Peter, determinado na huwag hayaang makasama ni Terence si Almira ng mag-isa. Hindi mahulaan ni Terence kung ano ang iniisip ni Peter. Nang makitang masyado silang nakatutok sa pagkain para mag-usap, binigyan niya ng kaunting atensyon ang panig ng mga tagahanga ng Al para malaman kung may balita. 7,309. Pero casual lang ang pag-uusap ng dalawa, at nawala ng interes si Terence pagkatapos ng ilang pangungusap. Mas gusto pa niyang makipag-usap kay Ying-Ying. Maya-maya, si Almira ang unang natapos kumain. Pagkatapos, sinimulan niyang himukin si Peter na bilasan ang pagkain. Walang nagawa si Peter kundi ang dali-daling kumain at saka mawala ng malay. Umalis silang apat sa cafeteria, naiwan ang Alphen at ang manager na nakatitig kay Terence hanggang sa mawala sila. Pagdating nila sa tirahan sa North Peak, sinabi ni Almira nang may kakaibang ekspresyon, "Bata, bakit ang taas ng temperatura sa North Peak?" Hindi ba nila sinabi na napakalamig ng lugar na ito? Parang pareho lang ito ng kung nasaan tayo sa South Peak.
Hindi alam ni Terence ang sasabihin, pinigil niya agad ang init pero hindi naman ganoon kabilis bumaba ang temperatura. Pumunta sila sa kantina para kumain at nagkwentuhan sandali. Pagbalik nila, nakaramdam pa sila ng kaunting init. Siyempre, kumpara sa nakapapasong init kanina, ibang-iba ang init ngayon. Ha! Hindi naman ganito kadalasan, pero medyo espesyal ang araw na ito. Tinuwanan lang ito ni Terence at iniba ang usapan, pag-usapan natin ang cultivation. 2 beses na akong nakapunta sa shared library at nakapagbasa na ng maraming libro, kaya medyo naiintindihan ko na ang mga cultivation methods at martial skills ng iba't ibang attributes, kaya tinawagan kita rito para makipagpalitan at magpatunay. Nahulaan ni Terence na magiging matigas ang ulo ni Peter kung sasabihin niya rito ng direkta na tutulungan niya ito, at magiging awkward kung tatanggi siya. Dahil sa pagkakaintindi ni Terence kay Peter, posible ito. Makakatipid sana sila ng maraming problema kung makakapag-usap sila. Senior Brother Sima, napakagaling mo talaga. Hindi ka lang basta-basta nakakapasok sa library pavilion pero nakakabasa ka rin ng napakaraming sinaunang libro sa loob. Kung ako yun, hindi ko gugustuhin gugulin ang mga puntos mo sa library pavilion. Bukod kay Terence, si Yiming lang siguro ang tanging nakakaalam ng mga patakaran sa library. Ang mga puntos na nagastos doon ay mas mahal kaysa sa mga cultivation room, lalo na sa oras na napakaikli lang. Kung gusto niya talagang magbasa ng napakaraming libro sa loob, siguradong malulugi siya. Pero dahil sinabi iyon ni Terence, hindi na nagduda si Yiming. Naisip niya na si Terence ay talagang isang scholar. Tutal, maraming henyo naman ang may memorya ng potegrapya. Ang hindi niya alam ay hindi na kailangang tingnan pa ito ni Terence, kailangan lang niyang gamitin ang kanyang spirit sense para i-scan ito, at mas kahanga-hanga iyon kaysa sa photographic memory. Makapangyarihan ang batang Panginoon. Kung gayon, ikukwento ko muna sa iyo ang tungkol sa aking pamamaraan sa paglilinang ng katangian ng hangin. Nakita mo na ba ito dati, batang Panginoon? Sabik na subukan ito ni Almira. Itinaas niya ang kanyang kamay at hiniling na siya ang mauna. Ngumiti si Terence at tumango, hudyat para kay Almira na magsimula. Pagkatapos ay ikinwento ni Almira sa kanya ang lahat ng kanyang natutunan, ngunit medyo magulo dahil isa lamang itong ideya. Pero ang mga casual na salita ni Terence ay laging tumatama sa isip, agad na nagpapaliwanag sa mga bagay na hindi malinaw kay Almira, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kaliwanagan. Kamangha-mangha. Batang Panginoon, talagang kahanga-hanga ka. Nang matapos ito, puno ng gulat ang mukha ni Almira. Pakiramdam ko, pagkatapos kong makipag-usap sa Batang Panginoon, magagawa ko nang matapos ang aking huling layunin. Kung kaya niyang mag-cultivate, agad na siyang magsisimulang mag-cultivate ni Almira. Tiyak na makakarating siya sa ikatlong yugto ng body tempering cultivation technique. Bata, sayang naman at wala kang pangangatawan na may katangiang hangin. Kung hindi, ang katangiang hangin mo ay tiyak na mas malakas ng maraming beses kaysa sa akin. Pinuri siya ni Almira mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit ngumiti lamang si Terence at walang sinabi. Katawan ng katangian ng hangin. Talagang mayroon. Hindi lang talaga ito madaling ibunyag ngayon. Walang kulang kay Terence kundi mga estatistika. Namangha rin sina Peter at Yiming. Bagamat wala silang mga pangangatawan na maiuugnay sa hangin, ang kanilang mga pamamaraan sa pagpapatibay ng katawan sa antas ng mga baguhan ay magkatulad. Kaya ang pakikipag-ugnayan ni Terence kay Almira ay nagbigay sa kanila ng maraming inspirasyon. Matapos mag-demo sina Terence at Almira, nagsimula silang makipag-usap kay Peter. Totoo nga, wala nang kahit kaunting pagtutol si Peter at isa-isang binanggit ang kanyang mga pagdududa. Naliwanagan si Peter sa malalim na pagsusuri ni Terence, at pakiramdam niya ay malapit na siyang bumuti. Natural lang na hindi palalampasan ni Yiming ang pagkakataong ito. Nabanggit na ni Terence noon na maaari niya itong hanapin kung may problema ito, ngunit hindi ito pinansin ni Yiming ng mga oras na iyon. Ngayon lang niya nalaman kung anong uri ng pagkakataon ang muntik na niyang mapalampas. Hindi lang sila binigyan ni Terence ng mga payo, nagtatanong din siya at sinasagot ang mga ito gamit ang mga tanong. Nakatulong ito sa nila na mas maunawaan ang mga ito. Natapos lamang ang palitan ng salita ng dumilim na.
Malaki na ang napala ni na Almira at ang dalawa pa kaya nagmamadali silang umalis. Handa na silang bumalik at tunawin ito ng mag-isa. Pagkatapos noon, maghihintay na lang sila ng isang tagumpay. Pagkatapos silang paalisin, sinimulan ni Terence ang pagsasanay ng iba pang mga pangunahing sining sa pagpapalakas ng katawan. Masangkop ang North Peak para sa pag-cultivate ng mga katangian ng tubig at yelo. Bagamat hindi kasing ganda ng cultivation room ang epekto, mas maganda pa rin ito kaysa sa iba pang mga katangian. Ang elementong apoy ay nangunguna na sa iba, kaya nagpasya si Terence na simulan niyang magsanay sa lahat ng iba pang elemento kapag may oras na siya. Tutal, pakiramdam ni Terence ay pwede niyang isantabi ang pangalawa matapos niyang matutunan ang una. Dahil napakalakas ng kapangyarihan, mas mabuting hintayin munang maging mas malakas ang pangalawang galaw bago ito mahulaan. Mabilis na lumilipis ang oras habang naglilinang. Sa isang kisap mata, dumating na ang isang buwan. Bata pong si Sima. Batang si Sima. Narinig ni Terence ang boses ni Almira mula sa labas ng bahay, at nagising ito mula sa kanyang cultivation. Ate Mira, nandito ka na. Lumabas si Terence at nakita sina Almira, Peter, Jinbao, at Yiming. Ngumiti siya at binati sila, ito ang unang pagsubok para sa mga bagong disipulo ngayon, hindi ba? Tama. Kaya nga nandito kami para hanapin ka. Sabay na tayo. Ngumiti si Amira at yumoko. Magalang siya kay Terence kapag may mga tagalabas. Sa kabilang banda, pinagsalikop ni na Peter at Yiming ang kanilang mga kamao at tinawag si Terence Sr. Bilang ikatlong nakatatandang kapatid na namamahala, karapat-dapat talaga siyang tawaging nakatatandang kapatid. Bakit ka nandito? Walang kinalaman sa iyo ang pagsusulit para sa mga bagong disipulo. Pinag-uusapan ni Terence si Yiming bago bumaling kay Jinbao. Junior Jin, kumusta ang progreso mo sa cultivation? Matapos turuan sina Almira at ang dalawa pa, pumunta rin si Jin Yuanbao sa North Peak upang hanapin si Terence at nakatanggap din ng ilang payo mula rito, na siyang nakatulong sa kanya upang maiwasan ang maraming paglihis sa kanyang cultivation. Nandito lang ako para manood ng kasiyahan. Hihintayin kong matapos mo ang pagsusulit mo at saka ko nalang piliin ang magiging kaitiwala, ang nakatatandang kapatid. Tumawa si Yiming at tinapik ang gintong ingat. Malaki na ang umunlad niya, sobra na para makapasa sa pagsusulit. Tila maayos naman ang pakikitungo ng dalawang matatabang batang lalaki. Ngumiti rin si Jinbao at siniko si Yiming gamit ang kanyang balikat. Malaki na nga ang kanyang improvement. Sa tingin ko ay mas magiging malakas na siya kaysa sa kanya sa lalong madaling panahon. Hehe, Junior Brother Jin, kung gusto mong makipagtulungan sa senior brother mo, kailangan mong magsikap pa. Tumawa si Yiming at itinulak ang gintong inggit gamit ang kanyang balikat. Kahit hindi ako kasing lakas ng nakatatandang kapatid na si Sima, mas malakas pa rin ako kaysa sa iyo, nakatatandang Kuya Jin. Isang malaking alon ng mga benepisyo ang inihanda. 7,310. Tara na. Malamang magsisimula na ang pagsusulit. Huwag tayong mahuli. Ngumiti si Terence at umiling. Ayaw na niyang makitang nag-aaway ang dalawang matataba na bata. Dapat ay maayos na ang lahat sa pagsusulit ngayon. Pagkatapos ng pagsusulit, maaari na tayong pumunta at tingnan ang misyon kapag libre tayo. Ang Sword Spring Sect ay mayroon ding mission hall para sa mga disipulo na tumanggap ng mga misyon. Ang pagkumpleto ng mga misyon ay magbibigay sa kanila ng mga sect points. Hindi na kailangang banggitin pa ang paggamit ng mga puntos. Kailangan ng mga ito para kumain, magtanim, makipagpalitan ng mga pamamaraan ng paglilinang, mga teknik sa martial arts, at iba pa. Maaari rin itong gamitin para ipagpalit ng mga armas at baluti. Sa anumang kaso, sa Sword Spring Sect, ang mga puntos ang pangunahing pera. Mas kapaki-pakinabang pa ang mga ito kaysa sa mga sertipiko ng ginto at pilak. Ito ay dahil ang ilang mga bagay ay maaari lamang ipagpalit gamit ang mga puntos. Kahit gaano karaming mga sertipiko ng ginto ang mayroon ang isang tao, hindi ito papayagang ipagpalit para sa mga ito. Nabanggit lang ni Yiming ang mission hall sa kanilang pag-uusap.
Dahil ang unang buwan ng mga bagong disipulo ay pangunahing para sa pagsasanay ng panimulang pamamaraan ng pagpapatibay ng katawan upang harapin ang pagsusulit, ang mission hall ay hindi magiging bukas para sa kanila sa unang buwan. Tanging ang mga bagong disipulo na nakapasa sa pagsusulit ang kwalipikadong pumunta sa mission hall upang tumanggap ng mga misyon. Marami pa ring puntos si Terence, pero hindi magtatagal kung gagamitin niya ang mga ito. Kailangan niyang mag-ipon ng ilang puntos kung sakaling may emergency. Walang tumutol sa mungkahi ni Terence, at lahat sila ay nagtungo sa unang bulwagan. Pagdating nila sa bulwagan, halos magkakatipon na ang mga bagong disipulo. Sina Terence at ang iba pa ang huling grupo, kaya nanatili sila sa likuran sa halip na sa harap. Natural lang, nakita ni Marshall Masterma si Terence at ang iba pa, at medyo nadismaya ito. Bilang ikatlong dugen, si Terence ang namamahala sa mga bagong disipulong ito, ngunit isa siya sa mga nahuling disipulo. Nakakapangilabot ito. Ito rin ay dahil iisa lang ang katangiang apoy ni Terence, ngunit iginiit niyang manatili sa North Peak, na ikinalungkot ni Marshall Masterma. Nabalitaan niya na nakarating na si Terence sa Golden Core Stage sa practicing room pero hindi niya ito masyadong pinansin. Isang martial artist na may katangiang apoy na mahilig maghangad ng kamatayan, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay maaaring maisip. Sa kabilang banda, ang pagiging tagahanga ng Al ay mahusay sa mga disipulo ng Outer Sect. Ang kanyang reputasyon ay tumaas ng malaki, at mayroon siyang parehong katangiang kahoy at apoy. Sinasabing may balak si Elder Chi na tanggapin siya bilang isang disipulo. Mahilig ka sa Al, subukan mo muna. Ipakita mo sa mga nakababata mong kapatid ang kakayahan mo. Naisip ni Marshall Master ang Alphen at kumaway sa kanya. Huwag kang kabahan. Kailangan mo lang ilabas ang sarili mong elemental chi. Oo. Susundin ng disipulong ito. Tuwang-tuwa ang tagahanga ng Al sa kanyang sarili. Siya ang unang tinawag para sa pagsusulit. Gaya ng inaasahan, iba ang pananaw ng mga tao sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang kagamitang pangsubok ay napalitan ng isang hexagonal na Holyging crystal na 2 beses na mas malaki kaysa sa nauna. Ito ay puti at malinaw, at ang tuktok ng haligi ay bahagyang nahahati sa mga seksyon ng pantay, isang kabuuang 10 seksyon. Mukhang mapagkumbaba ang Alphen, pero sa totoo lang ay proud siya sa sarili. Lumapit siya sa hexagonal crystal pillar at inilahad ang kanyang mga kamay kay Marshall Master Maria. Marshall Masterma, mayroon akong 2 katangian. Kailangan ko bang subukan ang pareho? Manam. Ayon sa mga patakaran, isang katangian lang ang kailangang umabot sa antas ng external release para makapasa. Siyempre, kung gusto mong subukan ang parehong katangian, hindi iyon problema. Sandali na tumigil si Marshall Masterma bago nagpatuloy, ay dadagdag ko pa na sa pagsusulit ngayon, basta't maganda ang performance mo, makakakuha ka ng puntos bilang gantimpala. Nakikita mo ba ang mga segment sa itaas? Ang ranggo 1 hanggang 3 ay pasado, walang gantimpala. Ang ranggo 4 hanggang 6 na ay maganda, 10 puntos. Ang ranggo 7 hanggang 9 na ay mahusay, 30 puntos. Ang ranggo 10 ay perpekto, 100 puntos. Bagamat hindi gaanong kalaki ang mga reward points at isa lamang itong tanda ng paghihikayat, umaasa pa rin ako na lahat ay makakakuha ng perpektong gantimpala. Magsikap kayong lahat. Lalo na ang mga disipulo na may maraming katangian tulad ng Alphen. Maaari kayong makatanggap ng gantimpala para sa bawat katangian hanggat naaabot ninyo ang kaukulang ranggo. Hindi napigilan ni Terence ang pagmunot ng kanyang mga labi, dapat sana ay ibinunyag niya pa ang kanyang mga istatistika kung alam niyang mangyayari ito. Hindi naman araw-araw ay ganoon kadali siyang makakakuha ng mga puntos. Sa kabilang banda, ang tagahanga ng Al ay tumatawa sa kanyang puso. Pakiramdam niya ang panuntunan ni Marshall Masterma ay ang alagaan siya at ibigay sa kanya ang mga mapagkukunan. Dahil may 2 katangian, siguradong makakamit ang 2 gantimpala. Inisip niya kung anong ranggo ang magiging gantimpala. Sige, tagahanga ng Al, subukan mo. Hampasin mo ang kristal na haligi ng buong lakas mo at masusubukan mo kung gaano kalakas ang iyong elemental na chi. Lumingon si Marshall Masterma sa gilid at itinaas ang kanyang kamay para senyales sa Alphen. Bahagyang tumango ang Alphen at huminga ng malalim. Bahagyang nanginig ang lahat ng kalamnan at buto sa kanyang katawan. Pagkatapos, huminga siya ng palabas, pinilipit ang kanyang baywang, at sinuntok ang hexagonal crystal pillar ng buong lakas.
Isang scarlet aura ang agad na umangat mula sa transparent na kristal na haligi. Mabilis itong tumaas mula sa base at mabilis na kinulayan ng pula ang hexagonal na kristal na haligi. Maabang na tiningnan ng Alphen ang kristal na haligi, iniisip na kahit hindi ito umabot sa 10 Duanqi, dapat ay umabot ito sa 7 o 8 Duanqi, tama ba? Halos pareho lang ang tindi ng Fire Chi at Wood Chi. Kung pareho silang nasa ika-7 o ika-8 ranggo, makakakuha siya ng doble sa natitirang gantimpala, na may kabuuang 60 puntos. Kahit hindi ito kalakihan, malaki pa rin ito para sa mga tagahanga ng AL. Maaari itong gamitin para pambayad sa gastos ng cultivation room ng mahigit 10 araw. Sa kasamaang palad, ang bilis ng Crimson Aura ay itinuturing pa ring mabilis noong una, ngunit nang makarating ito sa ika-4 na yugto, nagsimula itong bumagal. Pagkatapos marating ang ika-5 bahagi, hirap na hirap siyang umakyat, at sa wakas ay huminto sa gitna ng ika-5 bahagi, nang walang anumang paggalaw. Medyo naging pangit ang ekspresyon ng Alphen. Ibang-iba ito sa inaasahan niya. 1.5 yugto pa ang natitira sa kalagitnaan ng ika-5 yugto bago ang ika-7 yugto. Nabawasan ng 2/3 ang gantimpalang natanggap niya. Hindi naman masama. Sapat na ito para maabot ng isang bagong disipulo ang ika-5 yugto. Gusto mo bang subukan ang iyong wood attribute? Hinangaan ni Martial Master Ma ang pagganap ng Alphen at sinabing, kung ang iyong wood attribute ay makakaabot din sa ika-5 yugto, masasabing mahusay ang iyong talento. Kung ang isang ordinaryong tao ay kayang linangin ang anumang katangian ng body tempering technique hanggang sa ika-5 yugto ng external release sa loob ng isang buwan, maituturing silang isang talento. Salamat, Martial Master Maria. Siyempre, gusto kong subukan ang lupain ng kahoy. Hindi pinansin ng Alphen ang mga sinabi ni Martial Master Maria. Huminga siya ng malalim muli at sinubukan ang kanyang wood attribute. Kahit ano paman, may kinalaman ito sa reward points. Ang tanging magagawa lang ng Alphen ay gawin ang lahat. Isa pang suntok ang ibinato. Ang Scarlet Aura kanina ay matagal nang umatras at napalitan ng berdeng aura ng katangiang kahoy. Ang sitwasyon ay katulad ng dati. Sa simula, napakabilis nito, ngunit nang makarating sa ika-4 na yugto, nagsimula itong bumagal. Tuluyan itong tumigil nang pumasok ito sa ika-5 yugto. Kung ikukumpara sa Fire Chi ng Fire Attribute, medyo mas malala ang resultang ito, ngunit masasabing pareho lang naman. Tutal, pareho naman silang nasa level 5. Medyo nadismaya ang Alphen. Hindi ito kasing ganda ng inaasahan niya. Ang dalawang attribute reward na pinagsama-sama ay hindi man lang isa sa mga attribute reward na inaasahan niya. Hindi naman masama, hindi naman masama. Narating mo na rin ang ika-5 yugto ng katangiang kahoy. Alphen, ang iyong mga resulta ay talagang kahanga-hanga. Tumanggaw si Martial Master mabilang pagsang-ayon. Sinadya ng Alphen na ikalat ang balita na tinanggap ni Elder Chin ang isang disipulo. Halos lahat ng nasa Long Whisker Peak ay alam ito, kaya ibang-iba ang saloobin ni Martial Master Ma sa Alphen. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi na mga master.